shapes and size. Good, know it feels to me. Small voices singing set me free. Set me free. You said you'd hope to die. You've crossed my heart now too many times. You know the feeling is gigantic, although we're barely missing naked eye. The messages we send are transatlantic, and you can barely tell that I am really shy. Oh, I'm so shy. You said you'd hope to die. You've crossed my heart now too many times. Eto mga Tengalista, the next video naman na ipapakita ko sa inyo, syempre isa pa sa mga big time sa Tianggian. Walang iba kundi kay Kuya Peds. Eto Kuya Peds, magandang tanghali. At kasama natin si Kuya Alvin. Nilipot tayo ni Kuya Alvin doon sa kanyang hacienda. At ngayon naman, ililipot din tayo ni Kuya Peds sa kanyang hacienda. God. Welcome to Kuya Peds Kennel. Yan ah. Ay, grabe. Si Kuya Peds naglabas pa ng kanyang mga putahe. Eto mga Tengalista, hindi ko expected to na pupunta ako dito kay Kuya Peds. Kumbaga parang napag-usapan lang namin nung Sunday na bibisita ako kay Kuya Alvin. Yan nga, napag-usapan na rin na daanan namin to si Kuya Peds. Pero siyempre hindi ko rin ine-expect na ganito pala yung dadatnan namin dito kay Kuya Peds. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga other businesses pa ni Kuya Peds na baka sakaling pwede kayong maging business partner o kaya pwede kayong maging customer ni Kuya Peds doon sa mga business na i-offer niya sa inyo. Eto mga Tengalista, naghain si Kuya Peds. Isa to sa mga paborito natin. Patatin. Yan no. Patatin to, hindi to lechon paksiw. Patatin. Ito lang yung mga nakalagay dun sa ating mga dishes na laging ino-order dun sa karinderya. Siyempre number 1 yung kaldereta. Second yung papaitan. Yung papaitan ng Pangasinan tsaka ng Tarlac. The best talaga. Tapos yung kaldereta ng Batangas, yung dun sa Padre Garcia. Tsaka yung kinainan ko sa Bypass Road. Edison. Sa Edison's karinderya. Napakasarap ng pagkain na doon. Kaldereta nila. The best. Kaya Alvin, asindero ang itsura mo dyan ah. Di nyo ba alam mga Tengalista, basang-basa na kami ng pawis kanina pa. Nakatatlong damit na ako. Nakatatlong palit na ako ng damit. Simula nung umalis ako ng bahay, nag-vlog ako kay Kuya Alvin. Tapos pumunta kami dun sa Sibol. At eto, pangatlong suot ko na to. Tapos dumaan kami dun kay Tin. Yan, shout out kay Tin nga pala. Yung pinapapuntahan sa akin ni Kuya John tsaka ni Kuya Jonel. Yan, si John tsaka si Kuya Jonel. Tin, next time pag available ka or may free schedule ka naman, message ka lang sa Facebook page ni Kuya Odeng. At pwede ka namin isama mag-camping. Tsaka dun yung mga friends mo dyan. Kasya naman dun sa pick-up ni Kuya Peds. Sama sa camping. Yan. Dito, mansion tong bahay ni Kuya Peds. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung buong details ng vlog na to, buong episode. Pero syempre, muna sa lahat ay salamat dun sa mga kaibigan na nag-invite sa atin. Yan, si Kuya Alvin, tsaka si Kuya Peds dito sa kanilang lugar. At next naman na bibisitahin natin yung Doberman Kennel kay Sir Joel Valderrama dyan sa San Rafael, Bulacan, yung kanyang Doberman's Kennel. At hindi ko na nabibisita, matagal na. Sir Joel, congratulations nga pala dun sa bagong Raptor na binili mo. Napaka the best talaga. Yun nga, lagi ko sinasabi dun sa mga kaibigan ko, ang pagnenegosyo ay hindi pwedeng gusto mo lang. Dapat pag nagnegosyo ka is nasa puso mo at talagang deserving ka na magnegosyo. Kasi tulad ng sinabi ko minsan dun sa ibang kaibigan na kung nakakita ka ng vlogger na kumikita ng malaki, eh gusto mo rin mag-vlog, hindi ganun yon. Kung
nakakita ka naman ng isang businessman or nagbebenta ng mga kung ano-ano na kumikita ng malaki, hindi rin ganun yan. Kasi buong dugot pawis talaga ang binibigay nila dyan para bago nila makuha yung top ng earnings nila. Kasi kung nakakita ka nagbebenta ng aso sa market, kumikita ng 100,000 a month, tapos gusto mo rin magbenta ng aso sa market para kumita ng 100,000 a month, hindi ganun yun. Kasi nandun yung tinatawag nating simula ka sa baba, oo, tapos bago ka makapunta doon sa gitna at bago ka makapunta doon sa taas. Kaya yun, yung mga kaibigan ko dyan na sinasabi lang madali lang mag-vlog at malaki ang kitaan sa vlog, daanan nyo muna yung mga dinaanan ng iba bago kayo makapunta doon sa dinaanan talaga nila. Kasi kung di mo dadaanan yung dinaanan namin, ay hindi mo rin maaabot yung kung ano yung meron kami. Kailangan nandun yung sipag mo. Hindi pa pwedeng napuyat ka ngayon, hindi ka magbebenta bukas, hindi ka magbablog bukas. Dapat kung napuyat ka ngayon, bukas puyat ka pa rin. Ganun ang reality ng buhay. Ano kaya, Alvin? Sipag at tiyaga para merong patatim. Yan, no? Siyempre, ang tamang sipag ay may tamang trabaho. So, ang tamang trabaho ay may tamang sipag. Tama. Ayun, mga Tengalista, andito na si Kuya Peds. Isa sa pinaka mayaman na seller sa pet market yan. O, alam nyo na, abangan nyo si Kuya Peds. Ang daming aso na itong ipapakita natin mamaya. So, kakain muna tayo. Ito na. Ha? Hello. Ang gwapo naman ito. Pandak lang. Pandak lang. Oo. Ang gwapo. Eto. Pwede tayo. Diyan na tayo pa ganun. Paikot. Ano yung mga par out mo dyan? Matanda na yun eh. Ay, nakalabas yung ulo. Kuya. Sa sobrang daming aso dito, hindi na kami magkarinigan ni Kuya Peds. Kaya ang gagawin natin, interview natin ang hiwalay ni Kuya Peds para marinig ninyo ang mga aso. May malaki kang aso nito, imported ah. Yung nasa una natin na unang aso, Yung micro exotic na brindle is proven once, going 3 years old, 50k. Ang mga nilabas niyan is puro mga choco and lilac din, dahil kasi ang nanay niyan is Apocalypse din, ang tatay niyan is micro exotic din na white choco. Tapos yung sumunod is 3 years old, anak niya yung white choco na kanina na micro exotic din, 10k na lang. Kasi magbabawas na tayo ng alaga and upgrade na ng ibang aso. Kaya naman na. Tapos yung susunod na Tricolor, Blue Tri, import to import yung grandparents niya, champion, 2 times Bitcoin, 50k na lang. Proven months, ayun yung tatlong anak doon eh, puro Blue Tri din na ang asking ko is 80k, 100k and 60k. Then sumunod yung lilac na lalaki is 30k. ICBR papers, permanent na siya. Kaya pagka nakuha mo, pwede mo nang gamitin. Hey. Okay. Ito kaya, dito tayo next. Tapos yung susunod na white choco na puti, 50k. Proven na rin siya, permanent na registered na siya sa ABR. Yun. Tapos open din sila for stud. 10k free progesterone, only vaccine pagka nag-take na isa lang anak. Free vaccine pa rin, walang problema. Dali nyo lang dito kay Kuya Peds Kennel. Ang aganda dito sa Peds Kennel, mga Tengalista, yung binanggit niyang progesterone,
ay mismo siya ang meron dito sa kanyang kennel. Talagang nag-provide si Kuya dito at nag-expend ng napakadaming pera para lang dun sa quality ng mga aso na meron siya dito sa kanyang kennel. Ito Kuya Peds, ano tong mga category ng bully na yan? Ito, micro. Puro mga micro exotic lahat yan. Oo. Puro mga blue try. Ito, female and male. Female. Puro mga perfect pattern yan. Etong pinakamaliit, 100k to. Pero may mga bawas yan. Ito rin. 80k. 50k ito? 80k. 80k. Ito, 60k. Lalaki. Ang laki ng lalaki na to, kung makita nyo sa personal, oh. Ano? Ang lapad ng katawan. Oh. Ang lapad, oh. Ano ang mga sire and dam yan? Yung grandparents sila, parehas direct import. 2 times Bitcoin yan. Andito sa yung dam yan? Wala. Yung daman dun. Yung una. Ay, yung, yun ang daw, yung blue. Blue ba yun? Tricolor? Blue try yun. Blue try, no? Tapos itong mga maliliit mo. Ito. Ayan. Micro exotic din yan. Napakaliit. Ito, micro exotic din, eh. Ang dam naman yan. Ang dami yan. Ayan, nasa unahan. Ang sire niyan, blue lilac. Ito magkapatid yan lahat. Saka ito magkakapatid. Ito. Kaya ito female. Tapos ito, ang ganda ng kulay, oh. Ang kulay na ito, blue-white? Lilac. Yan. Lilac to. Ito, blue. Ito, lilac. Ang ganda ng kulay na ito. Tapos blue ang mata. Ito pa yung kapatid niya rin. Oo. Ito yung dalawang possible na ano. Oo. Ang liit na ito. Isang dangkal lang. Ilang buwan yung mga ganito mo? 2.5 months. Ito, 2.5 months. Magkano presyo mo na ito, Kuya? Kaya Peds? Ang lalaki, alis na lang natin ng ito, 10k. Tapos yung lilac, 20k yung babae, 15k yung lalaki. Yung mga black ang 10k? 10k na lang. Ito 10k. May possible siya na nano. Oh, possible na ano na yan. Pero 100% micro na siya. Kumbaga, susunod kasi sa micro is mababa dun is nano. Yan, possible nano na yan. Possible nano. Kasi ang liit eh. Sa buwan nito ay 3 buwan? Bali 10 months. 10 weeks old. 10 weeks old na ito. Ang liit lang nito mga katenggalista. Ang laki ng ulo. Oo, lagpas 2 finger Oo. sa ulo. Tapos yung haba ng uso niya, 1 finger lang. Tapos ang liit pa. Sino may mga isang dangkal lang ata to. Parang paniki. Ang liit. Ayan. So yung presyo nito, yan, nandiyan sa ating screen. Pipili na lang kayo. Ito mga maliliit. Kasi hindi sila sabay-sabay pinanganak, di ba? Magkakaiba. Sabay-sabay. Sabay-sabay ito. Oo, kumbaga parang grunt sila kaya sumobra ng liit talaga na ano. Okay. Ito mga katenggalista. Sabay-sabay pala pinanganak tong 1, 2, 3, 4, 5. 5 sila. Ito yung pinakadulo yung isa. Ito ang gandang klase na ito. Ito sana i-keep ko eh. Kaso, Anong kulay yan? Black? Black yan. At meron siyang Shih Tzu dito. Binibenta mo rin to? Oo. Magkano to? 10k. 10,000. Ang mga kapatid niya puro mga lavender. Siya naging choco lang. Ang gender niya? Anong gender po yan? Female. Female. Kuya Peds, ito bang mga aso mo may mga papel? Meron. Lahat to. Anong papel niya mga yan? ICBR. O yan mga katenggalista, meron siyang 5 maliliit na bullies dito. Kayo na lang ang mamimili kung ano yung trip nyo dyan. And i-message nyo si Kuya kung ano man yung nagustuhan nyo dito. Ito. And syempre, ito nga, yung mga malalaki niyang bully. Ang tawag ni Kuya dyan ay Micro exotic. micro exotic bully.
Tapos, ito yung mga malalaki. Ito habang tahimik pa sila. Ito mga adult proven na siya. Adult probe. Ito yung dam ng mga maliliit. Maliliit. Magkano mo ba i-out to? Kaya? Ito, 10K na lang, mabilisan. 10K, ilang taon yan? Ito, mag 3 years old na rin. Tapos ito, going 2 years old. Going 2 years old. Tsaka mababait mga katenggalista to, mga bully. And ito dito tayo habang tahimik yung aso. Ito, 10K na lang din. May papel yan, ABR, on hand na rin. Complete vaccine. Ito, 15K. Ganda na ito mga katenggalista, quality oh. Ang baba oh. White choco. Male yan oh, ang baba niya no. Tapos meron siyang mga EB rito. Ayan. EB natin, ito, black try. 30 na lang. 30,000. Ito hindi mo pa dinala sa market? Nadala ko na yan, kaso isang beses lang. Isang beses lang. Sa Bukawi. Oo. Mataas pa yung asking ko nun. Eh ngayon, bagsak na lang natin presyo. Ito, 25 na lang. Magsisipag second hit na sila. Okay. Tapos ito, yung ating Merl. Ito, Blue Merl. Blue Merl na bully. English Bulldog. English Bulldog. Ito, 35K na lang to. Malapit na rin mag-second hit yan. Tapos ito, 1.5-year-old virgin. Near hit na to. Ito ang isa natin makulit. Ito, going 2 years old, proven one. Ang ganda nito mga katenggalista. Pag nakita mo sa personal to, mababa lang. Pero andun yung sample puppy niya. Meron. Kumbaga sa Dachshund, ito yung mini Dachshund no? Liit yun. Tapos yung Corgi mo, hinakot mo yan? Ito, Corgi ko, 40K na lang, dati 70K. 40K. Import para sa Dam and Sire niya, makikita. Andun yung sa kabila yung parents, pwede natin pakita. Yun, nauna natin ang maganda. Clapping. Yan. Okay. Hindi okay lang. Ito yung anak ko yung order niya una doon. Yung maliit na kama. Choco. Ito open for reservation na. Tatlo lang yung anak niya. Lilac. Lalaki. Puro lalaki ang pakoti nga eh. Lilac. Ganda oh. Tapos yung itim. Black. Lalaki rin. Puro lalaki na. Princess, sit! Kuya Peds, magkano po ba ang benta mo dyan? Etong lalaki, 25 na lang. Micro-exotic yan. Parehas ang tatay nanay niya. Micro-exotic yung kanina sa video. Tapos itong dalawa, 35K na lang. 35,000 yung dalawa na to. Itong Choco tsaka Lilac, ito 25. Okay. And syempre mga katenggalista, merong pregnant dito na Corgi si Kuya Peds. Hindi na natin lalapitan pero bibidyohan ko na. Open for reservation na yan. Ito yung nanay nung ng Corgi doon sa loob. Medyo madumi lang siya kasi hindi pa napapaliguan. Kasi buntis eh. Tapos ito naman, maiden na siya. Magkano naman yan? Hindi not for sale. Not for sale yan. Bali ito, for reservation. Kaya Peds, ang tanong ko lang, ano ba yung pinagkaiba ng yung isang Corgi, diba dalawang kulay yung nasa market? Oo. Ang klase ng Corgi is tricolor, saka red and white. Ito kasi, tricolor na fluffy. Meron din naman tayo na red and white na standard coat and red and white na fluffy. Yung sa akin, puro fluffy lahat. Lahat ng nanay at tatay na import. Bagad, ito direct import. Tapos ito naman, ang nanay nito, ito. Tapos ang stud niyan is import din. Kumbaga, import kayo, direct import. Yun. So bali, itong Corgi ni Kuya Peds, mga katenggalista, ay mga anak na to, yung darating na next week na. And then, ilang months bago mo i-out yung mga puppies niya? 2 months para makakuha nila na cute pa lang yung mga tuta. Pang ilang anak niya na yan, Kuya Peds? Pangatlo? Pangatlong anak niya na to. Ito mga katenggalista, tingnan nyo, ang ganda na ito. Wow. Yun. Okay, Kuya Peds.
Sa reservation naman, Kepeds, magkano ba ang i-reservation nila para makapag-avail sila nito? Sila. Minimum 10K kasi ko sa reservation fee eh. Okay. Kasi pinakamaganda nun, first pick hanggang second pick eh. At least, pagka nakapag-reserve sila, anytime naman na magsabi sila kung kailan nila pipick upin, okay lang, sagot ko lahat ng magiging vaccine, tsaka yung mga vitamins ng tuta hanggang sa kunin nila. Okay. Ayan. Ito mga katenggalista, napakalaki na itong kennel ni Kuya Peds. Makikita ninyo. Ito, yung itsura ng kennel niya. Ayan. Presko rito mga katenggalista at meron siyang mga malaking pan na nilalagay dito. Every time na medyo, alam na, mainit na yung panahon, ilalagay na pan. And soon mga katenggalista, papay-air ko na ni Kuya Peds yan. Ayan. Ina-out niya lang lahat ng aso niya. Ay, Kuya Peds, siyempre, marami magtatanong sa atin eh, bakit mo na ina-out yung mga breeder mo? Change breed. Magpapalit ka ng breed ng aso? Mag-update ako lalo. Mas kagandahan natin yung magiging foundation natin. Kumbaga, quality na yung foundation natin, mas mag-upgrade pa tayo para isang alagaan mas maganda. Ayun. O yung pala mga katenggalista, akala ko kasi magka-kennel close na si Kuya Peds. Yung pala is mag-a-upgrade siya ng mas maganda pa at mas quality pang mga aso. Hindi ko sinasabing hindi quality yung aso niya dahil nakita niyo naman yung video kanina. Yung mga unang pinakita natin ay grabe. Kung may budget lang talaga eh, iuwi ko lahat. Solid. Solid ang mga aso ni Kuya Peds. Kuya Peds, bukod dun sa pagbebenta mo ng mga aso, pagbibreed mo ng aso at pag-aalaga ng aso, ay may nabanggit ka sa akin na nagbebenta ka ng mga Nagbebenta kami ng bonsai, mga pampatanggal stress pagka sobrang pagod ka, magdidilig ka, mag-aayos ka ng halaman, meron tayo dito. Kuya Peds, ano ba yung pwede ba nating banggitin yung pinakamababang presyo ng bonsai hanggang dun sa pinakamahal na bonsai? Sa price range ng bonsai namin dito, meron tayong mga budget meal natin 3,000, 5,000, 10,000 pataas hanggang 500,000 meron tayo nun. Kuya Peds, yung sinasabi mong mga tagti 3,000 pesos, gaano ba kalaki yun? May malalaki nun, kaso ayun yung mga anong pangalan ng bonsai? Kamuning bilog, magkakaiba pa rin. Kumbaga, ayun yung hindi pa siya buo. Kumbaga, materialis pa lang din siya na ilang taon bago pa mabuo. Opo. Meron naman po tayo na maliliit na mga kamuning bilog na maliliit na ano lang, mga 5,000 lang siya, buo na siya. Tsaka yung etong mga malalaki na ka-display dito. Ayan, mga semi-buo na yan. Oo, magkano yung ganyan? Nagpa-price range tayo dito sa may harapan namin ng 50K hanggang 500K. Mga nanalo na rin sa show yan. Mga pang-display na lang talaga yan sa, kunwari may resort ka, tapos may maganda kang garden, pwede mo siyang display doon. Pinang-di-display pala sa ano to, pinang-show pala itong mga ganitong halaman. Hindi ko alam mga katenggalista, may natutunan na naman tayo. Alam nyo ba mga katenggalista, itong bonsai na to ay sila rin yung gumagawa. Kami rin ang nag-trim, nag-wire. Kumbaga, meron din kami kinukuha na tiga-wire at nag-trim. Kumbaga, lahat na pag-aaral, step by step. Oo.